Hi guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mahina lang yung boses ko kasi yung alaga ko dito natulog. Sa ano nito? Sa dingding nito. Nandyan kasi yung kwarto niya, yung mga laruan. Tapos ngayong gabi, dinare siya ng amo ko. Ewan ko anong nangyari, parang naglalaro ata kami. Tapos bigla siyang pinatayan ng ilaw sa loob ng kwarto ng amo kong babae kasi nga ayaw niya pa matulog. So sabi ng amo kong babae, sige, maglaro ka lang dyan sa labas. Matutulog na kami. Sasarado ko yung pinto. Dyan ka matulog sa kwarto mo. Yung kwarto niya is may kama doon na kalahati is may mga basket na double, double bed. So, yung double yung size ng bed pala. So, yung kalahati noon is mga basket-basket ng laruan. And yung kalahati, sabi niya, dito ako mahiga dyan. Sabi ko sa kanya, hindi mo kaya. Sabi ko ganun. Parang, sabi niya, hindi. Parang, dahil in-underestimate ko siya, lumakas yung loob niya. Subukan natin, sabi niya, ganun. Kumuha siya doon ng unan sa loob, tsaka kumot na dalawa. Kumuha siya, guys. And then, sabi ko, hindi ko alam kung kaya mo. Sabi niya, kasi sinabihan mo ko, hindi ko kaya, hindi ka kayanin. Sabi niya, ganun. Tapos sabi ko, hindi ko alam kung kaya mo, kasi ako, matagal ako bago humiwalay sa mama ko eh. Ano na ako, 11 years old na ako nung natulog ako mag-isa, ikaw 7 pa lang. Sabi kong ganun. Sabi niya, ano nangyari? Sabi ko, nung una, hindi ako sanay. Tapos ang ginagawa ko, nagigising ako sa ating gabi, naglalaro ako. Totoo naman talaga, nagigising ako minsan alas 12, alauna. May katabi ako na na doll o manika. Ano yun, simula 6 years old ako hanggang sa nag-graduate ako ng high school, yun yung manika ko. So, kasi hindi kami mabilhan ng mama namin ng another manika. So, kailangan hindi namin sisirain yung manika namin. So, iningat-ingatan ko talaga yung akin. Kaya, yun yung katabi ko parati. Tapos may higaan din yun siya sa tabi ko. So, minsan nagigising ako sa gabi. Tapos parang may nagbubukas ng bintana ko ba. Kasi tabla yung namin bahay. So, natatakot na ako. Hindi na ako ngayon natulog. Naglaro na lang ako. So, nakaupo ako, naglalaro. Ayan, hanggang sa inano naman ako ng antok. Sabi ko sa kanya, sabi niya, subukan ko. Tapos, nagtapon ako ng basura. Pagbalik ko, kumuha ako ng damit dito. Katapat ng kwarto niya yung CR kung saan ako naliligo or gamit namin yung pangkalahatan na CR. Tapos, pagkita ko dun, kumikilos-kilos pa siya pero tinakpan niya na yung mukha niya ng kumot. So, sinara ko ng konti lang yung pintuan niya. Tapos, naligo ako. Paglabas ko, tulog na siya, guys. Tapos, nakaawang na ng konti yung niya, yung pinto niya. Hindi ko na pinatay yung ilaw. Niyaan ko lang. Tapos, ngayon, sinilip ko siya uli. Na siya, pinuntahan siya ng amo kong babae. Nilagyan ng parang foam yung baba. Meron kaming parang una na malaki na foam. So, nilagay yun sa baba in case mahulog siya kasi magalaw siya matulog. Tapos, pinatay yung ilaw dito kasi binuksan ko lang kanina. Pinatay. Tapos, yung ilaw sa CR na yung stripe lang, yung sa gilid lang, yun yung pinabukas. Yung hindi ganun kaliwanag. Tapos, yung kwarto ng amo ko bukas pa. Nag-aantay siguro sila. Alam ko lilipat tong bata. Kasi, naghanap to ng nanay 1 hour lang. Pagkatapos niya matulog siya, 1 hour magigising yan siya. Pag wala yung mama niya sa tabi niya, lalabas yan siya maghahanap. Kaya, binuksan ng amo ko yung ilaw lang nila dun sa loob. Tapos, yung pinto nakabukas lang para anytime pag gusto niyang lumabas para pumunta doon sa mama niya, pwede lang siya makapunta doon. So, naririnig ko ngayon na siya, guys. Naghihilik na siya. So, meron akong nabasa. Gusto ko ba bang sabihin ko pa yung pangalan ko? Pangalan mo. So, basher ko to siya. Hindi ko lang alam kung anong hinanakit niya sa buhay. Minsan naman matino siya kausap, minsan hindi. So, hindi ko lang alam. Ang sabi niya nung nakaraan is, kahit daw, alila daw dito sa Hong Kong, ganon. So, ang sabi ko lang, wag nating na alila tayo. Pero sabi niya, wala lang tayong choice. Hindi ko alam kung nagtatrabaho siya dito, hindi. Wala lang daw choice yung mga katulong. Kaya, kahit ayaw, is
pinuporsige or nagiging katulong. So, totoo naman talaga yun, walang choice. Pero, may choice naman yung iba. Talagang, ang hirap lang ng Pinas. Kung gusto mo dyan, wala kang maiipon. Kaya nag-abroad talaga. And ang pinakamadali is maging katulong. And the next is, ang 1 month ago na yung comment niya. Tapos, nag-scroll ako ngayon sa YouTube ko ng mga comment na hindi ko na-replyan, and nakita ko doon yung comment niya. Sabi niya sinungaling daw ako. Sabi ko daw, ako yung boyfriend ko yung bumili ng ticket ko nung namatay yung stepfather ko, yung papa ko. Pero sa isa ko daw vlog nakalagay doon, or nagsabi daw ako na ako daw yung bumili ng ticket ko pauwi ng Pinas. So ngayon, hanapin natin yung hindi ko lang alam kung dito yun sinend ng boyfriend ko yung ticket ko nung pag-uwi ng Pinas. Hindi ko lang alam kung dito. Ayan. Para malaman mo na hindi ako nagsisinungaling. Sabihan mo pa ako. Alam nyo guys, bakit ako magsisinungaling? Sino ba? Bakit ako magsisinungaling sa inyo? Ayan. Wala naman. Walang dapat ipagsinungaling guys. No need to do that. Kasi, wala eh. Hindi ko kayo anuhin. Eto oh. Hindi ko lang alam kung ano nyo. Ayan. Ayan yung time. Kanya to ha. Ayan yung time na hinahanapan niya ako ng ticket. Ito yung video na namatay yung papa ko sa sasakyan. Tapos, ito yung mga na hinahanapan niya ako ng ticket. Ayan. Tapos, ito yung binok niya. Yan yung binilugan niya. Ayan. Ayan na. Oh. Yan, may maleta. Binok ako ng boyfriend ko. So, i-back natin. Oh, may pangalan daddy sa taas. So, kanya yan. Oh. Dito ko yan kinuha sa niya. Oh. So, sabihin mo, sinungaling ako. Hello? Ba't ako magsisinungaling? Wala naman akong kailangang patunayan sa inyo. Kailangan kong patunayan yung sarili ko. Ayan. So, yung nagsasabi na sinasabi niya sinungaling daw ako. Sabi ko daw, wala akong pera. Sa totoo lang. Wala akong pera. Kaya yung pag-uwi ko, kanya lahat yun. Ultimo, pocket money ko kanya. Ang ambag ko lang doon sa pagkapatay ng papa ko is binenta ko yung kalabaw ko doon. Ayan. Tapos binigyan ako ng jowa ko ng ng pocket money pa uwi. Tapos may utang yung kaibigan ko sa Cebu na 5,000 siningil ko. Tsaka yung ticket kanya. Lahat naman yun back and forth. Pati nga hotel ko dito sa Hong Kong pagbalik kinuha niya din. And then ano pa ba? Yung pocket money ko lang naman is 20,000. Tapos, kasi pagdating doon, wala naman akong gagastusin kasi nga, meron na akong pera doon. And yung, libingan ng papa ko is, yung balsamar, yung balsamo niya, yung pag sa kanya, is pamangkin niya yung may-ari ng Purenaria. Kaya yung binayaran lang, is ako na talaga bukal sa loob ko yung pagbigay ng 5,000. Hindi niya dapat pabayaran kasi nga tito niya yung papa ko. Pero sabi ko kawawa naman kasi ultimo yung kabaong lahat-lahat, pati lahat, mga ilaw, mga decoration is binigay niya or libre. So ayoko naman na parang ang hirap magkaroon ng utang na loob ba. Kaya sabi ko kahit 5,000 lang, ayan, bigyan. So, hindi ako pwedeng magsinungaling. Kasi wala naman akong kailangan patunayan sa inyo guys. Sinasabi ko lang kung ano yung kilala nyo ako kung ano ako. Simula naging mahirap ako ganyan-ganyan hanggang ngayon. Kaya wala akong ipagsisinungaling. So, yan, hindi ako masyadong makapagsalita. Kasi yung dingding na to, nandyan na yung alaga ko. Sabi niya sa akin, pagising niya daw, paggigising daw siya ng hating gabi, gigisingin niya daw ako dito, maglalaro daw kami. Sabi ko, ikaw maglaro dyan mag-isa kayo, matulog ako, may trabaho pa ako bukas. Pero feeling ko talaga lilipat talaga. Pustahan tayo bukas. Nandun na yan sa kwarto ng mama niya. Pero binitbit niya na yung toothbrush niya, tsaka yung toothpaste dito sa kwarto ay sa toilet kung saan ako gumagamit. Meron yan silang toilet doon sa loob, nandun yan eh. Pero binitbit niya sa labas. Talaga siya, parang sure na talaga siya na buo na yung loob niya na lilipat, pero natatakot daw siya, sabi niya kanina. Sabi ko, wala nga akong tiwala sa iyo, pero sabi niya papatunayan niya daw. So yun, ginagawa niya ngayon. Nag-worry ako, pero hayaan mo na, nandyan yung amo ko, may CCTV naman sa loob, kaya makikita niya kung anong ginagawa ng bata. Tsaka bukas lang yung pinto para anytime makalabas yung bata. So thank you for watching guys, and I love you all. Bye bye.